What's up guys? Welcome back to my channel. I'm Alex Barles. Ngayon maaga ako nagising kasi kailangan ko pumuntang Toyota para magpa-service maintenance. Actually dapat 7 AM. Before 7 AM nandun na ako para at least hindi ako pumili ng mahaba. Wala pa akong boses. Hello! Mileage ko is 12,000 kilometers. So kailangan ko na magpa-service maintenance. Actually dapat mga 10,000 kilometers nga lang pumunta na ako dun. Kaya lang medyo busy, walang time. Parang kala mo sobrang hectic, pero yeah, busy. Ngayon ko lang naisingit kasi Thursday, and Thursday is my coding day, so hindi ako pwede punta Metro Manila, kaya sinabay ko na siya. Sarap pala gumising ng maaga guys. Wala pa masyadong traffic, hindi pa masyadong matao. Parang feeling mo ikaw pa lang ang nagigising. Bawal tamarin. We need to be a responsible car owner. Kasi pagka hindi na natin na alagaan mabuti yung sasakyan natin, eh baka mabilis tong maluma, diba? Mabilis masira. Service maintenance day. I'll go early bird. Sasakyan ko siniservice. Ito yung mga display ng sasakyan dito. Wala silang Toyota Land Cruiser na pinaka-ano dito is this, and then Fortuner. Yun lang. We're going to the lounge. Try natin ang massage chair nila. Okay guys, kakatapos ko lang magpa-service maintenance dito sa Toyota. Inabot yung yung total na bill ko ng maintenance ng 10,081 pesos. So ano kasama sa 10,081 pesos? Yung kasama na dun yung change oil, mga check ng mga brake pads or yung brake kung okay pa, which is okay pa naman, yung cleaning ng aircon, car wash na din, tapos engine wash, yun yung nadagdag. Kaya yung mga gustong bumili ng sasakyan dyan, kailangan din kayo, handa-handa din kayo na, kasi every 5 kilometers niyan may mga dyan, may mga maintenance. So wala tayong magagawa dun. Kailangan work hard para may pera. So ngayon pupunta ako sa Kapa-haircut tayo ngayon kasi medyo mahaba na yung buhok natin, no? So yun lang. Bye.
Okay guys, kakatapos ko lang magpagupit. Kita nyo naman, katapos lang natin magpagupit, no? Yun na nga guys, ang gagawin natin ngayon, mag-unboxing tayo. So let's start sa Apple Watch. So bumili ako ng Apple Watch. Gusto ko ma-monitor yung ano ko, yung calories ko, yung activity ko, yung steps, or pag nag-jogging ako, yung ilang kilometers na yung natatakbo ko. So let's unbox na. Nalaksan ko na siya. Ayan. Series 4, 44mm kasi medyo malaki yung wrist ko. Silver aluminum case, white sport band. Nabili ko siya sa Power Mac North EDSA, SM North EDSA. Watch, dito yung strap. Yung strap niya is white, aluminum silver yung ano. Parang feeling ko bagay sa lahat. So ito yung ano niya, yung pinaka watch. .44mm aluminum and ceramic case. Ion X glass, GPS, water resistant 50 meters. White yung free niya na sport band. Kaya lang naisip ko, parang medyo dumihin siya. Binilan ko siya ng black na Nike sport band. This one. Dapat talaga white yung sport band niya, pero ginawa akong black. I think okay naman, mukhang bagay naman. Kaya gusto ko rin yung aluminum na ano, case kasi parang bagay sa lahat. Pwede akong bumili ng ibang strap. Plus connected kasi to sa iPhone. Ito sa iPhone. So, pagka may mga nagte-text or pagka may tumawag or basta mag-notify, instead na ilabas ko pa yung phone ko sa bag or sa pocket, tingnan ko na lang dito, di ba? Parang mas ano, hindi siya time consuming, tsaka mas mabilis. Mga exercises din na pwede dito, like yung 7 na application, parang meron din dito siya na parang yun yung susundan mo. Sana lang mag-work sa akin. Update ko kayo. Next natin i-unbox ay AirPods. Kasi nahihirapan ako kapag nag-charge ako ng phone, hindi ko mapasok yung earphone kasi nga sa mga bagong generation ngayon, yung charger tsaka yung charger tsaka earphone, iisa lang ang connection. Isa lang ang connection. Sana natin siya. So, I bought this also at Power Mac Center SM North EDSA kasi nung nagtanong ako, usually sa lahat, mga karamihan ng Power Mac, pag nagtatanong ako ng AirPods, laging out of stock. So, nung nagtanong ako sa SM North EDSA and merong stock sila, binili ko na. So, gamitin natin siya. Try natin. Pag tinanggal mo yan, mag-stop yung music. So, babalik mo. So, pwede mo rin siyang gamitin ng isa lang. Kung gusto niyo isa lang, pwede rin. Pero mag-work siya kung lalagay mo siya dyan sa casing niya. Hindi siya mag-work ng tinanggal mo lang. Tsaka baka mawala din. Mahal din ang AirPods. So, let's try yung AirPods. Yung sinasabi ko, diba? Like ngayon, nagcha-charge ako.
hindi ko siya malagay ng earphones. Let's connect muna yung AirPods. Yan. Diba mas okay? Habang kahit nag-charge ka, naka-earphone ka pa rin. Ang next naman na i-unbox natin, another strap. Nakakita kasi ako sa Lazada. This is from Evertoner. Actually from China pa to, pero yun nga, medyo matagal din siya bago dumating. Okay mamili sa Lazada kasi, pero make sure na original yung mabibili. Para kasing merong nagbebenta ng ng original. So yan yung strap na sinasabi ko. Just in case na meron akong medyo formal na pupuntahan and ayokong tanggalin yung iWatch ko, Apple Watch ko. Kasi nga minomonitor ko yung calories ko, tsaka yung steps, yung exercise, yung activity. Kaya ako bumili nito para medyo mukha namang casual, pang casual lang. Medyo formal na siya. Diba? Pwede na siyang pang-attend ng mga pang semi-formal, casual. Yun. Siyempre hindi makukumpleto ang unboxing kung walang shoes. Yes, I got Ultra Boost 19. I bought this at Power Plant Mall. Chalk white, brown and chalk white. This is size 13 kasi yung size 12 nila sinubukan ko, medyo maliit, hindi ako komportable. Syempre kailangan pag bibili ka ng shoes, sa for me komportable ako, lalo na gamitin ko kasi ito pang exercise, pang running. Kasi niya medyo mas thick yung niya, yung boost niya, kasi 20% more boost it daw ito. And then also yung torsions, yung torsion spring, syempre for support, kasi nga medyo okay yun sa akin kasi nga flat-footed ako. Tapos yung Prime Knit 360, mas makapal yata siya sa regular na na Ultra Boost. Ito yung pinagkaiba, 3D heel frame. Kasi yung classic yung dati, ganun lang siya. Ito 3D heel frame na siya for support and adaptability. So yun. So tatry din natin to pag may time. So that's it. Good morning guys. Welcome back. Welcome back agad. Good morning. So ngayon, kagigising ko lang. Totoo. Kagigising ko lang. So try natin yung mga in-unbox natin kahapon. So let's try the yung Apple Watch and shoes. Let's go. Sobrang traffic, and then check natin yung okay guys, nandito ko ngayon sa Rockwell. Pupuntahan ko yung store ko, bibisitahin ko, samahan niyo ako.
Hi guys, just woke up for an afternoon nap. Ngayon, check natin. Pa-complete ko na yung stand, yun yung 12. At 6:22 kailangan pa-complete ko pa yung exercise and calories. Coffee muna tayo, pampagising. Hi to my cute dog, Muffin. Good, cute. So guys, upon checking, kasi ang goal ko 1,000 calories. Siguro meron pa akong 400 calories na if-fill. Pero complete na yung stand ko. And yun, 10 hours pa lang yung exercise ko. So, let's do this. Gagawin ko exercise at home lang. Hey guys, I am using the 7 app application na exercise. Plank. This is set 1 pa lang to. I have 2 more sets kasi 3 sets yung ginawa kong program. Side. Okay guys, tapos na yung set 1. I still have 2. So, see you later. That's it. Tapos na tayo. Tingnan natin kung ano. Uy, na-complete ko na yung exercise saka yung stand. Malapit ko na ma-reach yung 1,000 calories a day ko. Baka jumping rope ako para ma-reach ko yung 1,000 calories a day. Okay guys, goal achieved. Ito yung sinasabi ko guys na application pwedeng gamitin pag mag-exercise, yung 7 app. Merong full body, merong freestyle. Like for example, yan. Let's go. Yan siya. Pwedeng may sound. Tapos pwedeng mamili ng circuits. Pwedeng 1 lang. Minsan kasi pagka may mamadali ako, pwedeng 1 lang, pwedeng 3, 5. Maximum of 5.
Okay guys, my review for the Apple Watch is very okay siya. Very useful for me kasi gusto kong maging active again. Gusto kong mag-focus again to be healthy tsaka fit. Kasi medyo nagdadagdagan na yung ano ko yung weight. Ngayon hindi ko na masuot yung parang hindi ko na nasusuot yung mga watch ko talaga. Kasi paggising ko pa lang sa umaga, naka-Apple Watch na agad ako kasi nga minomonitor ko yung calories. Naman sa Ultra Boost 19, very comfortable. Tsaka, masarap siya sa paa, para ka lang naka-medyas. I think mas comfortable pa siya kaysa sa Yeezy. Ginawa talaga yung Ultra Boost kasi pang active lifestyle, pang workout, di ba? Parang pang running. Mas, mas comfortable yung Ultra Boost 19, tsaka mas, talaga, mas mararamdaman mo yung double boost niya, yung sobrang lambot siya, masarap siya sa paa. So I recommend it. So that's it for this vlog. Thanks for watching. If you want to see more of my videos, don't forget to share, like, and subscribe.